Alam mo, habang binabasa ko yung mga materyales para sa usapan natin ngayon, may isang konsepto na paulit-ulit na lumabas at talagang napaisip ako. Ito yung konsepto ni Jesus bilang ang tunay na ilaw. Sa totoo lang, akala ko dati para lang siyang magandang metapora. Alam niyo yun? Light of the World, parang title lang ng kanta. Pero iba pala yung bigat at lalim nito base sa mga source na hawak natin. Meron tayong collection ng mga biblical texts mula Genesis, Isaiah, hanggang sa mga sulat ni Juan. At may mga analysis din na nagkokonekta sa kanilang lahat. At ang misyon natin ngayon para sa iyo ay himayin kung bakit itong ideya ng ilaw ay napaka-sentral. Hindi lang ito basta liwanag, no? Konektado pala ito sa mismong definition ng buhay, pag-ibig at kasalanan. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo sa pinaka-basic na claim. Si Jesus ay ang ilaw. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Magandang simula yan kasi tama ka, hindi lang siya basta-bastang figure of speech. Sa mga dokumentong ito, yung statement na si Jesus ang tunay na ilaw, isa siyang foundational truth. At hindi lang ito sinabi ng iba tungkol sa kanya. Mismong siya ang nagdeklara niyan. Sa Juan 8:12, sabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Ang bigat nun, di ba? At para patunayan na hindi lang ito metafora, ikinokonekta agad ng mga source ang ilaw na ito doon sa pinakaunang sandali ng paglikha. Balikan natin yung Genesis 1:3, isa sa mga unang utos ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So bago pa man magkaroon ng araw o bituin, mayroon ng ilaw. At sinasabi ng mga source na itong ilaw na ito ay hindi lang physical light. Ito raw yung mismong creative force, ang salita ng Diyos. Okay. So, hindi ito yung liwanag na galing sa bumbilya. Ito yung parang prerequisite para sa lahat ng bagay. At kung yun ang ilaw, syempre, may kabaliktaran siya. Dito na pumapasok yung classic na laban ng ilaw at dilim, di ba? Ito yung nagbibigay ng drama sa buong kwento. Eksakto. Walang kwenta ang ilaw kung walang dilim na i-expose. At dito nagiging very specific ang mga source. Sa Juan 3:19 sinasabi na ito raw ang basehan ng paghatol. Dumating ang ilaw sa sanlibutan, pero mas pinili pa ng mga tao ang dilim. At may tanong na, bakit? Kasi raw masama ang kanilang mga gawa. May interesting psychology doon. Ang mga gumagawa raw ng masama, ayon sa text, ay galit sa ilaw. Ayaw nilang masilayan, ayaw nilang mabisto. So ang dilim, nagiging isang lugar para magtago, isang comfort zone para sa kasalanan. Sandali, may naalala ko diyan sa sinabi mo tungkol sa ilaw bilang tagapagbunyag. So parang neutral force pala ang ilaw. Hindi siya yung aktibong humahatol o nananakit, pero yung presensya niya lang, yung pagiging totoo niya lang, sapat na para mahatulan ng isang tao ang sarili niya. Ganun ba ang dating? Perfect yung pagkakasabi mo. Yun mismo ang punto. Ang ilaw ay hindi nagbabago. Ang reaksyon ng tao sa ilaw ang nagtatakda ng kanilang kahahantungan. Inilalantad lang nito kung ano talaga ang nandoon. At dito nagiging mas komplikado pa. Kasi ayon sa isang analysis sa mga source natin, may isang equation na binuo para mas maintindihan natin to. Sinasabi doon, ilaw equals salita, equals utos, equals pag-ibig, equals buhay. Wow, teka, dahan-dahan. I-breakdown natin yan para sa iyo na nakikinig. So, ang ilaw na si Jesus ay siya ring salita o logos na nabanggit sa Genesis. Tama. Yun ang salitang yan ay naglalaman ng utos ng Diyos. At ang utos na yan hindi lang basta rules. Ito raw ang pinaka-ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. At ang pagsunod sa pag-ibig na yon, Yun ang nagbibigay ng tunay na buhay. wow. So lahat pala yan, iisang bagay lang na nakikita sa iba't ibang anyo. Parang tubig, no? Pwedeng maging yelo o steam. Ganun na nga. At dahil magkakakonekta silang lahat, kapag itong ilaw, salita, pag-ibig, buhay ay tumama sa isang mundong may dilim, ibig sabihin kasalanan at pagsuway, nagkakaroon ng matinding resulta, paghihiwalay. Ito yung sinasabing Great Divide. Napipilitang mamili ang lahat. According sa mga source, dalawa lang ang landas. Ang mga tumatanggap sa ilaw at tumatalikod sa kasalanan, sila ang pupunta sa buhay. Pero yung mga kumakapit sa dilim, sa kasalanan, sila yung hinahatulan ng mismong ilaw na yon
At ang destination daw nila ay ang tinatawag na dagat-bagatang apoy, isang imahe ng tuluyang pagkasira. Grabe ang bigat ng konsepto na yan. So, yung mismong bagay na dapat magbibigay sa'yo ng buhay, ang ilaw, yun din ang pwedeng maging hatol sa'yo. Depende sa kung ano ang pipiliin mo. Nakakalula isipin. At teka, kung ganyang kalakas at kapuro ang ilaw ng Diyos, bigla ko naaalala yung isa pang konsepto sa mga source, yung sinasabi sa lumang tipan na walang sino mang makakakita sa Diyos at mananatiling buhay. Kung ganun kalakas ang ilaw na yan, paano nangyari yung mga eksena na nakaharap ni na Adan at Moises ang Diyos? Hindi ba dapat natupok sila? Diyan na nga pumapasok ang isa sa mga pinaka-interesting na theological solution na inahain sa mga dokumentong ito. Ang paliwanag nila, yung mga nakita ni na Adan sa hardin, ni Moises sa nagliliyab na puno o ni Isaías sa kanyang vision, hindi raw ang direktang unfiltered na presensya ng Diyos Ama. Kasi tama ka, yung raw glory na yon ay hindi kakayanin ng isang mortal. Ang interpretation ng mga source na ito ay ang nakaharap nila ay isang anghel na kumikilos at nagsasalita bilang ganap na kinatawan ng Diyos. So parang isang ambassador, isang sugo na may full authority pero hindi siya mismo ang hari. Makes sense. May specific examples ba sila dyan? Marami. Ang pinakamalinaw ay yung kay Moises sa Exodo. Sinasabi sa text na isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa anyo ng nagliliyab na puno. Pero yung boses na nagsalita mula sa apoy, nagpakilala bilang ako ang Diyos ng iyong ama. So yung anghel, ang vessel, pero boses at otoridad ng Diyos ang dala niya. Ganito rin daw ang interpretasyon sa paglakad ng Diyos sa hardin kasama si Adan. Isang ahente raw ang nagsilbing physical manifestation. Ito ang paraan para makipag-ugnayan ang walang hanggan sa may hanggan nang hindi ito sinisira. Kaya sila nanatiling buhay. Okay, so gets ko yung anghel bilang parang temporary fix. Isang workaround. Pero parang hindi pa rin ito nasusolusyonan yung pinakaugat ng problema, yung pagkakahiwalay ng tao at Diyos. Kasi anghel pa rin yun, hindi directly ang Diyos. May sinasabi ba ang mga source kung paano ito nasolusyonan ng permanente? Diyan na nga pumapasok yung tinatawag nilang turning point sa buong kwento ng Biblia. Ang solusyon, ayon sa mga dokumento, ay ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. At ang paraan na yon ay isang bagay na napaka-radical, ang incarnation o pagkakatawang tao. Ginamit nila yung phrase na tinanggalan ng Diyos ang kanyang sarili. Isipin mo yon. Siya ay na walang hangganan na pinangmumulan ng lahat ng kapangyarihan ay kusang loob na pumasok sa sistema ng nilikha niya at naging isang tao. Si Jesus. So parang, kumbaga, God had to nerf himself para makalapit sa atin. Ibinaba niya yung level niya para maging compatible sa atin. Yan ang esensya. Sa pamamagitan ng pagiging tao, yung dating imposible, naging posible. Yung Diyos na hindi makikita, biglang nakikita na. Yung Diyos na hindi mahahawak, nahahawakan na. Naririnig na yung boses niya. Naririnig na gamit ang tenga ng tao. Dahil naging tao si Jesus, nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilikha na direktang makasalamuha ang manilikha nang hindi sila namamatay. O natutupok. Oo, siya ang naging perpektong tulay. Ang ilaw na dating nakakasilaw ay naging ilaw na abot kamay at nagbibigay init. Ang ilaw ay nagkatawang tao. Grabe. Okay, so yung incarnation ng solusyon. Pero ngayon, mas gusto kong malaman kung bakit ba yun ang problema in the first place. Bakit nga ba impossible o delikado para sa isang nilalang na makita ang Diyos sa kanyang pure form? Ano yung fundamental difference natin sa Kanya na lumilikha ng ganong kalaking agwat? Dito na siguro papasok yung usapan tungkol sa kalikasan ng Diyos, ng oras, at ng espasyo. Dito na talaga tayo papasok sa sa mind-bending part ng mga source na to. Ang paliwanag nila ay simple pero napakalalim. Ang Diyos ay umiiral sa labas ng time and space. Sa katunayan, siya ang author ng time and space. Tayo naman, mga nilikha, tao, anghel, hayop, lahat ay nakakulong sa loob ng mga yan. Hindi natin kayang lumabas. Ang isang konsepto na inilatag nila ay ito.
Para sa Diyos, walang pagkakaiba ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dahil siya ang sumulat ng buong timeline, nakikita niya ang simula, gitna at wakas ng sabay-sabay. Para sa kanya, iisang ngayon lang ang lahat. Teka, para masubukan kong maintindihan yan. So, para tayong mga karakter sa isang libro, ganun ba ang idea? Umiiral lang tayo sa loob ng kwento, sa page by page na daloy ng istorya, alam natin yung mga nakaraang kabanata, pero hindi natin alam ang eksaktong mangyayari sa susunod. Pero yung author na nasa labas ng libro, alam niya ang buong kwento mula once upon a time hanggang the end. Ganun ba ang relasyon natin sa manlilikha ayon sa mga dokumentong ito? Napakagandang analuhyan yan. Yan mismo ang gustong ipunto. At yan ang ugat ng problema. Paano ang isang character na gawa sa tinta at papel na ang realidad ay nakakakulong sa mga pahina ng libro ay lubusang maintindihan ng author na gawa sa laman at dugo na umiiral sa three-dimensional world sa labas ng libro? Ang ating isipan, ang ating logic, ang ating perception, lahat yan ay produkto ng time and space. Kaya paano natin lubusang maiintindihan ang isang being na hindi sakop ng mga yan? Parang sinusubukang ilagay ang buong karagatan sa loob ng isang baso. Imposible. Sasabog lang yung baso. Eksakto, sasabog yung baso. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng incarnation. Kung hindi tayo makakalabas sa ating sistema para abutin ng Diyos, kinailangan ng Diyos ang pumasok sa sistema natin para abutin tayo. Nagsuot siya ng damit ng oras at spasyo, ipinanganak, lumaki, nakaramdam ng gutom, napagod, namatay, para makilala natin siya sa mga terminong kaya nating unawain. It's the ultimate act of translation. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung susubukan nating buuin para sa iyo, para sa listener natin, ano yung mga pinakamahalagang takeaways mula sa mga source na ito? Para sa akin, ang una ay yung pagiging ilaw ni Jesus ay hindi lang pala isang cute na nickname. Isa itong mabigat na theological na konsepto na nag-uugnay sa paglikha, katotohanan at buhay mismo. Tama. At ang pangalawa, ang ilaw na ito ay hindi passive. Ito ay isang active force na lumilikha ng paghihiwalay. By its very nature, inilalantad nito ang dilim at pinapapili ang lahat. Yayakapin mo ba ang ilaw at ang katotohanan na dala nito? O magtatago ka sa dilim? Buhay o kamatayan ang nakataya sa sagot na yan. At pangatlo, na para sa akin ay ang pinaka-powerful, ay yung pagkakatawang tao. Ito pala ang sagot sa ultimate existential problem. Paano magtatagbo ang isang may hangganan at isang walang hanggan? Ang sagot ay kapag ang walang hanggan ay nagpa siyang maging may hangganan para sa kapakanan ng pag-ibig. Sobrang profound. Na isang huling koneksyon na mahalaga para sa iyo na nakikinig. Isang magandang paalala na nakasulat sa mga huling bahagi ng source. Binabanggit doon ang Matthew 5:14 kung saan sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan." Ang ibig sabihin, dahil dumating na ang tunay na ilaw, yung mga kumakapit sa kanya ay nagkakaroon din ng kakayahang maging maliliit na ilaw. Hindi tayo ang source ng liwanag, pero pwede tayong maging salamin. Nagiging refleksyon tayo ng kanyang katangian, at ang misyon natin ay ikalat ang liwanag na yon sa isang madilim na mundo. Ganda niyan. Isang perfect na paraan para i-conclude. At para tapusin ang ating pagsusuri, nag-iiwan ng mga dokumento ng isang paalala na nagbibigay aral sa atin na maging mapagkumbaba. Sinasabi doon na bilang mga nilikha, ang nalalaman lang natin ay kung ano ang ipinahihintulot ng manlilikha, na malaman natin. Ang kaalaman natin, gaano man kalawak, ay may hangganan pa rin. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito na hango sa diwa ng huling bahagi ng source material. Kung tatanggapin natin ng kaalaman natin ay may limitasyong itinakda ng isang kapangyarihang mas mataas sa atin, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga bagay na inaakala mong sigurado ka na? Isang bagay na pagnilay-nilayan. Hanggang sa susunod.